Hello guys and welcome back again sa ating YouTube channel. So today, another video, another sharing. Ayan, so share ko sa inyo guys kung ano pa bang mga struggle ng asawa or Pinay na may partner na foreigner. So please watch this video at sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe, like, share, comment, and don't forget to hit notification bell para updated kayo sa ating mga worth to wait. Ich liebe dich. It means I love you. 10 long years I held on tight. Every prayer whispered through the night. Distance tried, but love stayed strong. Kay Lord, di kami. Ayun, so continue tayo. Thank you sa mga nanood ng aking mga vlogs, sa aking mga videos. So hindi man tayo malakihan na channel, but I continue to spread or to share how I experience as a Pinay na may partner na foreigner. Ayan, so guys, maraming mga Pilipina na nag-iisip lang na ang dali lang may partner na foreigner or na ibang lahi. So guys, sasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng bagay ay madali. Especially kung yung partner mo or specific doon sa topic natin na marami kasi mga Pilipina na ini-underestimate nila yung mag-partner or mag-partner na hindi pareho yung lahi. Akala nila is madali lang. So, ito yung share ko sa inyo guys, may mga bagay na hindi talaga kayo magkasundo. Una-una, based sa na-experience ko, meron akong nearly 11 years or 10 years, sabihin na natin na long distance relationship, and every year umuwi siya dito sa Pilipinas and now we already married. So, nasabi naman ng iba na iba yung LDR lang kayo dahil short time lang yung pagkasama nyo sa every 1 year is isang buwan lang. And sabi nila, marami ako naririnig na iba na daw pag magkasama na kayo. So, siguro, yes, may kaibahan dahil everyday magkikita na kayo. And siguro mag-iiba na yung adjustment din dahil syempre matagalan na yun na magkasama kayo dahil asawa mo na siya. Pero ito lang yung sasabihin ko sa inyo guys, sa katagal na namin na nagsasama, bali alam ko na kung ano yung mga ayaw niya, alam ko na yung galawan niya. Galawan. I mean, siguro is yung foundation talaga namin ay masasabi ko na si God dahil marami kaming na-encounter ng mga challenges lalo na sa amin dahil ako ay napakatagal natapos ng aking nilalakad at ngayon lang kami nakasal talaga last year. So siguro talagang hinubog kami ni Lord para gamitin niya mightily. So wala akong ibang reason na nakikita kung di gagamitin niya kami mightily. Mayroon siyang ipapagawa sa amin na kakaiba for this year. So, i-share ko sa inyo yung kaibahan ng Pilipina at kung mayroon kang partner na foreigner. Una-una sa culture, sa salita, sa pagkain. So, siguro guys, mayroon lang, hindi naman siya talagang malaking big deal. So, na-experience namin yung nag-argue kami sa pagkain. Yung gusto ko ditong restaurant, siya gusto nitong restaurant. So, sometimes you can compromise guys kung yun yung gusto niya, sige go. The next time, he can go with you also sa type ko na restaurant. I think husband and wife is like give and take. Or sometimes you give and give and give. And hindi yan nagmamatter guys. So, kung love mo yung tao, you can accept whatever kung ano siya. And especially kung isa kayo, isang faith kayo, so madali lang siya isosolve lahat ng mga bagay. And sa experience ko ay my partner is not very like hard to, hindi siya madaling, hindi siya matag o mahirap at least, or kumbaga I can tell or I'm so proud na sabihin ko sa inyo na I think
nakikita ko yung kung ano yung love ni God sa akin, through Him. Ayan, so yun nga yung vows ko. Nung kinasal kami na talagang pinerform niya kung ano yung pinerform ni God sa akin. Yung nakita niya through this person, kung ano ako kamahal ni God. May naiyak ako. So, yun, continue tayo. Nag-iba yung ating table, yung kulay. Dahil may dumating. Yan, so, continue tayo. Ano pa ba yung mga, mga common na naranasan ng mga may asawa na iba ang lahi. Una-una guys, nasabi ko na sometimes we can compromise. Na kahit gustuhin mo man, minsan mag-compromise ka para maging maayos. Hindi maayos ang lahat. Pwede naman to the extent na kung masama susundin mo. Kumbaga yung mga konting lang na okay naman na sundin. Ang gulo. And then, ang pinaka-importante, bago kayo mag-decide na karoon ng ibang lahi, kailangan guys, alam nyo yung financial status. So, minsan doon tayo nagkakamali and syempre may past, hindi ko naman alam yun. So, syempre habang tayo ay nagkakaedad ay marami tayong natututunan. Marami tayong na-learn, yung Tagalog ko, na dapat pala ganito. So, share ko sa inyo, nung nawalan ako ng trabaho, doon pa ako nabuksan yung isip ko paano mag-ipon. So, di ba? Ang late na. Kasi nung nasa abroad ako, parang walang hindi tayo tinuruan paano mag-save, mag-invest. Parang ang busy mo lang na maghanap ng pera, magtrabaho araw-araw, and then send mo Pilipinas. Tapos pagkatapos ng buwan, parang wala ka man lang naitabi, na ipadala mo na lahat. Dahil every day, every month, every year, hindi natatapos yung mga bayarin, mga kailangan. Pagkatapos ng ganito, may ganito na naman. So, minsan nalulubog ka pa sa utang or wala pa yung sahod, nangungutang na. Dahil iniisip na may darating naman na sahod. So, parang ganun, parang ulit-ulit na lang. So, nung nawalan ako ng trabaho, ay, siyempre, pa ako na magtrabaho ulit. Nag-pray ako kay God na, siyempre, desire ko talaga makasama yung anak ko. And then, siguro, alam ni Lord yung desire ko, talagang mayroong tao na umako ng responsibilidad na dapat ay hindi sa kanya. So, ito yung dalawang tao, yung mama ng aking asawa ko ngayon. So, sila talaga yung ambag na dalawa para hindi na ako magtrabaho sa ibang bansa, para makasama ko yung anak ko. Dahil alam nila yung kwento ko na iniwan ko yung anak ko 6 months old pa lang. So, siguro may unique na kami na nagko-connect sa amin dahil in my next video, wawento ko sa inyo kung bakit. May connection na siguro kami na kasi kung normal lang siya na tao, normal, yun, immortal. Kumbaga yung parang common na tao na parang in general, di ba yung pang tao lang na susuporta ka. Siguro 1 taon o 2 taon, parang nakakapagod na yan, mauubos ka lang. Alam mo yung pag ilagay natin sa sarili natin, parang iisipin mo na hindi ka na mag-continue dahil hindi lang sa pera na tuwing nagpapadala ka buwan-buwan na parang, alam mo yun, hindi mo naman kamag-anak, hindi mo naman anak. Parang roller coaster pa naman, parang hindi pa sure kung kayo talaga. Kasi nga marami kang inaayos pa sa part ko. So, pero talagang siguro plan na talaga ni Lord. Hindi lang siguro, sure talaga na talagang plano ni Lord yun. Doon talaga kami hinubog paano magpasensya ng mahaba, mag-wait ng mahaba. So, yun. Dahil ko lang sinabi. Yung pinaka-common, di ba sabi ko sa inyo yung
para maging okay yung relasyon nyo, ma-Pilipino man yan o ma-foreigner, mayroon kayong isang foundation na si God. Pangalawa, alamin muna kung sino yung tao na to, ano yung family niya, ano yung saan siya galing. Siyempre, hindi naman pwedeng asawahin mo lang kung wala kang alam, no? Na parang, hindi mo alam para may lahi ng ganito, o katulad sa aking, diba? So, ngayon ay, ang mga kabataan at lalo na ngayon yung mga nanay, dapat ganun ang iniisip. Na dapat, ngayon na generation, kung sino yung mapangasawa nila talagang ipaano mo. kung sa TikTok pa kung napanood kayo ay kailangan may HIV test. Joke lang yun. Kumbaga, simple kakilalahanin nyo muna yung bawat isa bago kayo mag-IDO o mag-asawa. Kasi, hindi mo alam pala yung may mga kwento pala nung family na hindi mo alam tapos bulagaan na lang sa'yo, ay ganito pala yung napangasawa mo. Mahirap naman yun. Lalo na pag nakilala mo lang sa social media or internet. Saka naman siya kasi hindi naman Facebook o whatsoever, ano lang naman. Website talaga siya na legit na doon kami nagkakilala and then nag-meet. Pero yung alam mo yung sa Facebook lang, hindi ko naman inalahat, no? Pero kadalasan kasi may mga, ang dami talaga ng luloko doon na. Dami palang girlfriend ng hingian lang pala ng pera. So, siguro, pangalawa na alamin natin yung adjustment na marami kang i-adjust pag hindi yung pangasawa yung sa lingwahe pa lang yung pag-express mo iba. Pero ito lang yung pinaka major yung sa financial. So, alamin mo muna kung may trabaho ba siya, may ipon ba siya, o talagang ready na siya mag-settle down na kayo. Kasi baka mamaya, di ba mayroong mga lalaki, hindi naman lahat nagmamadali na magpakasal kasi nakita nila yung babae masipag. Yun pa ang babae ang bubuhay sa kanila. Ayun. O, di ba? So, alamin. And then, ano pa ba? Siguro yun lang pinaka-major, no? Na may foundation kayo na si God. Pangalawa, alamin mo muna yung financial status. Kasi, siyempre babae tayo, no? Paano kung binuntis ka dyan, tapos wala pala siya trabaho, wala pala siyang pera. Di kawawa tayo. Tayo ang kawawa kasi babae tayo. So, kaya nga, kailangan ng mga babae ay maraming alam. Maraming hindi lang umaasa sa mga asawa o mga lalaki. Dapat marunong tayo maghanap ng sarili nating atin. Yan. So, iba pa rin kasi yun eh. Noon naman hindi ako pinagpatrabaho pero pumuposted ako magtrabaho talaga kasi iba yung feeling na productive araw-araw. Saka hindi naman ako sanay na tumatanggap lang buwan-buwan. Iba yung may sarili ka eh kasi siyempre sa ministry makapagbigay ka, di ba? Na gusto mong may i-share ka sa ganito, may ibigay ka. Hindi mo na siya kukuhanin sa monthly na pera na galing sa kanya, kung baga meron kang extra. At saka iba yung feeling na meron ka talagang sa iyo. At hindi ka lang laging umaasa sa partner mo. So yun, alamin kung tao ba to o yung mapapangasawa mo ay random lang tuhan na video na experience ko na talagang sa akin hindi na ako nagko-question yung magkano ganyan. Kasi tuwing nagpapadala, pinapakita ko yung resibo, ayaw naman tingnan yung resibo kasi pag pinadala niya na. Wala nang question kung inano mo o inanyan. Siguro alam naman niya hindi naman ako bawi, no. Hindi naman kasi ako magastos. Kain lang, yun lang. Tsaka ano lang talaga ang need. Yun lang talaga. So, siguro yun lang ang ating ma-share today at susunod bakit sunod na lang siguro ang namin, ang connection. So, in my next video.